Way back in June 24, 1571, a Spanish conquistador, Miguel Lopez de Legazpi, declared Manila the capital of the Spanish economy because of its vast resources and location. It also served as the seat of government of Captaincy General of the Philippines, a component realm of the Spanish era. This fortified city also served as an economic center as the Asian hub of the Manila galleon trade. Now you might be wondering, why is Intramuros called a fortified city in the first place? Well, because in 1574, Chinese pirates attacked the city, leading to the plans of building a wall. Hence why Intramuros also means within walls. Located in Intramuros, Manila, Fort Santiago is one of the most iconic historical landmarks in the Philippines. This citadel was a key military defense structure during Spanish colonization. Its thick walls and strategic location by the Pasig River made it a formidable fortress against invaders. But Fort Santiago is more than just stone walls and gates. It is a site of deep historical and emotional significance. It was here that countless Filipino revolutionaries were imprisoned, tortured, and executed during the Spanish and Japanese occupations. Among its most famous prisoners was Dr. Resersa, our national hero. Mamute din naman nata. Welcome to Fort Santiago! Tara-tara, pasok tayo! Hello everybody, my name is Mark. I'm home to gameplay of Intro. It's like a campaign. So, welcome to ruins of the Almacenes Reales or Royal Warehouse. So, constructed as a storage house for goods unloaded from the Pasig River 1591. So, converted as a military quarters 1863, heavily damaged during the Second World War. So, eto siya guys. Makikita nyo siya. No entry kasi guys, kasi nakasara. Pero ayan yung loob niya. Makikita nyo siya. Sobrang makaluma talaga. And nakaka-goosebumps guys pag nandito kayo. Ngayon naman, nandito tayo sa Shrine of Sacerdotal.
Isa to sa mga landmarks na dedicated kay dito sa dito sa ito. Ayaw nga, wait lang. So, matapos sa Intramuros, Fort Santiago na pinuntahan natin kanina, nandito naman tayo sa Luneta Park o ang pagpapakabayani ni Dr. Jose Rizal o ang tinatawag natin na Martyrdom of Dr. Jose Rizal. Tara, pasok tayo! Makikita nyo dito ang sinulat ni Rizal, which is ang Mi Ultimo Adios, or in English, My Last Farewell, and meron din naman tayong Tagalog version. So ayun, tara, pasok na tayo sa loob. So, nandito naman po tayo sa Martyrdom of Dr. Jose Rizal. So, tara, pasukin natin siya. So, makikita natin dito yung view kung saan nagsimula papunta sa pag-execute ni Rizal. So, ito na yung papunta si Rizal, kung saan papupwesto at papatayin. So, nakikita nyo dito ang literal na nakaka-goosebumps nung pumasok kami dito. So, eto, tingnan nyo guys yung view, diba? Grabe! Yan yung view na pinatay si Jose Rizal. So, ayan guys! Ayan guys! Literal na goosebumps kayo. Kung nakikita nyo, pero mas nakaka-goosebumps kung nandito kayo. So, ayan guys! Makikita nyo dito kung ano ang itsura ng execution ni Jose Rizal. And makikita nyo rin banda doon kung paano yung naging process mula sa pamamaalam. Ewan ko kung yung nagsulat na siya ng nobela niya, which is ang No Limitangere. So ayan yan. Tingnan nyo dito. So, ang katanungan ko lang sa'yo, kamusta nga ba ang experience mo sa pagpunta ng Intramuros? Nakakapagod pero worth it yung mga nakita mga sites dun sa loob ng Intramuros. Kung magbibigay ako ng parang recommendation kung saan doon ang mas magandang visitahin, not only because it's a great site, pero maraming ka rin kasi matutunan doon. Ang pinaka-recommendation ko is yung Fort Santiago kasi doon makikita lang hindi lang yung parang sites ng battle, pero doon rin nangyari yung sa loob mismo yung kulungan niya, and then a few, if kung medyo naboboard ka doon, gusto mo para magpalamig or ng paintings and such, dire-diretso ka lang konti, na doon na yung museum ni Rizal mismo. So, thank you, Mr. Laguna. So, ang ating pangalawang i-interviewin ay walang iba kundi si Mr. Arvin Roselo. So, kanina natanong ko na si Laguna. So, para sa'yo, ano ang memorable spot na pinuntahan mo sa Intramuros at bakit? At anong natutunan mo dito? Sa tingin ko, ang pinaka-memorable na pinuntahan ko is yung dungeon dun sa ilalim. Kasi medyo memorable siya sa akin kasi ang sikip nung nung dungeon halos mauntog ako dun. Kasi matangkad ka, yun. So, ano yung natutunan mo sa pagpunta ng Intramuros? Natutunan ako sa pagpunta sa Intramuros, yung history na itong bansa natin, especially during the times nung colonization ng mga Spanish, American, saka Japanese. Ito po si unang Starbucks noong panahon po ng mga Kastila. At bago natin mag-review, may pakapitan. Parang umaakit siya ako pa Divine Mercy. Kita ni Jan may mga
Nagtatambol dyan. Nagtatambol yan. Bawal dyan matulog. Kuya, tatawagin ko pa yung gwardiya. Uy, ulit. Hi kayo ulit. Hindi maganda na kasi yung lugar.